Bukas ang pamahalaan na paamyendahan ang Oil Deregulation Law at silipin ang value-added tax dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy ang ASEAN Summit ayon sa napagkasunduan ng mga bansang miyembro ng ASEAN. The question that I asked them is very simple. Would you like to postpone the ASEAN Summit? The consensus that we came to is that it is precisely now that we must coordinate our efforts. So that is what we are going to do. Ipapatuloy natin yung ASEAN Summit. Ngunit, the way that we describe it is that we have, it is a bare bones ASEAN Summit. It's just, we will be talking about three main subjects. About the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba. Sabi ko, baka hindi naman ngayon ang panahon na masyadong elaborate ang ating preparasyon. Ang kailangan talaga sa panahon na ito ay makapag-usap kami mga leader upang malaman natin kung what do we do in the future, or what do we do for the rest of the year. Pinag-aaralan din ng pamahalaan ang agarang hakbang upang maibsan ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa presyo ng langis. Ayon sa Pangulo, tinitingnan ang lahat ng opsyon kabilang ang posibleng pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. But what we are focused now is immediate. We will have to amend the oil deregulation. Mahaba pa ng diskusyon yan. I don't know when it will come out. So we're focused right now on the immediate, what we can do immediately. Kagaya nung sinabi ko sa statement ko, kung ano yung maaari nating paratingin kaagad na tulong sa taong bayan, yun ang aming ginagawa, yun ang namin pinag-iisipan ngayon. Kahit lahat ng maaring gawin, tinitignan namin, pinag-aaralan namin. Samantala, tiwala at paglilingkod sa bayan ang sentro ng talumpati ng Pangulo sa commencement exercises ng Philippine National Police Academy. I challenge you to transform the PNP into one that is deeply trusted by our citizens. Help to cleanse your ranks so that wrongdoings of a few will not destroy the reputation that you have worked so hard to achieve. Mahigit 300 kadete ng Silang Paglaom Class of 2026 ang nagtapos sa PNPA. Pinangunahan ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang panunumpa ng mga bagong police lieutenant. Binigyan din ng Pangulo ang papel ng mga bagong pulis sa kaayusan at tiwala ng publiko at hinikayat silang pairalin ang integridad at disiplina. As you know, our world is being shaken by conflicts. Conflicts that disrupt not only security, but the livelihood and our well-being. This is a reminder of how fragile peace and order is. Talagang may dahilan kung bakit kayo ang Silang Paglaom, sinanay na alagad ng kapayapaan na maglilingkod sa Pilipinong mamamayan. Ibinahagi naman ng class valedictorian ang mga hinarap niyang hamon sa PNPA, gaya na lang ng pagpanaw ng kanyang ina dahil sa cancer habang siya ay nasa loob at hindi maaaring lumabas. Pero hindi natinag ang kanyang determinasyon at pagpupursiging magtapos dahil ito ang pangako niya sa ina. Natuto kaming tumindig, hindi lang para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Na ang tunay na lakas ay ang pagpiling magpatuloy kahit mahirap. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay simbolo ng patuloy na pag-angat ng kababaihan sa larangan ng serbisyo. Muling binigyang diin ng Pangulo na ang pagsisilbi sa bayan ay ang pagsusulong ng katarungan at paggalang sa karapatang pantao. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.